Hello guys, nandito na naman tayo at syempre good morning muna dyan at good evening rito. Eto guys may kokomentuhan lang ako. Itong vlogger na loyalistang ito, yan, pangalan na yan Kokomentuhan natin kung ano yung sinabi niya sa kanyang post sa FB sapagkat napakaraming mga nag-react. At mukhang iba't iba ang mga reaksyon. Ngayon, bigyan nga natin ng linaw, tingnan natin kung paano natin idadissect itong kanyang mga sinabi. Okay? So, siraulo tong vlogger na to. Sino ba ito? Anyway, sige, basahin natin Ang sabi niya rito PBBM, tulungan mo naman ang iyong sarili. Tulungan mo rin ang mga vloggers na ipinagtatanggol ka na sumasalag sa lahat ng panlalait at panggagago sa'yo. Ang simpleng tulong na hinihingi namin sa'yo ay ang lumaban ka. Yun naman pala. What the heck? Okay guys, eto. Sapagkat mukhang nagkakaroon ng iba't ibang mga opinion dito at marami nga nagsasabi si PBBM daw naman ay tahimik lang, lumalaban. Naniniwala naman ako ron, tahimik lang si PBBM. Marami pa nagsabi na ang ilog daw na tahimik ay malalim. Ibig sabihin, malalim ang mga galawan ni Tito Bongbong natin, ni PBBM. Totoo naman yung guys, no? So, ngayon, tatayo ako bilang ako ito. Anyway, ako nga ito. Ito na yan. Sige na. Okay, wag tayo magpaligoy-ligoy, guys, Ang ibig ko lang sabihin rito, guys, Nang sabihin ko na lumaban naman siya, hindi ko po sinasabi na si Tito Bongbong ay gayahin niya si Fentaboy. Gayahin niya na magmumura, magyayaw-yaw, ang bawat batikos sa kanya sasagutin niya. Walang ganon. Ipagpatuloy lang ni PBBM yung kanyang mga ginagawa, magtrabaho at gumalaw ng tahimik. Pabayaan ang sinasabi ko, pabayaan na lumaban pabayaan niya yung kanyang mga sekretary na lumaban, na gumawa ng aksyon. Pero syempre sa pag-uutos niya, sapagkat siya ang commander-in-chief 'di ba? Ang problema ko kasi rito, guys, eto. Sa totoo lang, wala kasing nangyayari sa DILG, guys. Masyadong natutulog. Ang matagal natin panawagan, pakinggan tayo ni Tito Bongbong. Ito ang sinasabi ko. Ipagtanggol naman niya ang sarili sa papanong paraan. Dapat alam nyo, guys, ito yung panggagago sa kanya ni Basti, 4 na taon na 4 na taon na, guys. Hindi na ito dapat binabaliwala. 4 na taon na siya ay ginagago ng mga ito. Sinasabihan laging bangag, kung nitong mga mayor, vice mayor, di ba ga? Buti at least si NBI director umaksyon para dito kay Ilong Ranger. Pero itong mayor, si Barbie Basti, may aksyon bang ginawa yung kanyang sekretary? Na si John Wick Remulla? Di ba wala? Yan ang sinasabi ko. Kasi nung magsalita nung unang sa Rage, itong si Barbie Basti naggaganyan, ano sabi ni John Wick? Ay hindi, freedom of speech yan Alam niyo kung bakit ko pinupunto si John Wick, no? Kaya sabi ko palitan na ito ni PBBM kasi itong mga mayor, itong vice mayor under niya. Under yan ng DILG. Kaya nga DILG, Department of Interior and Local Government. Ganun lang kasimple yun. At under niya ang mga mayor na yan. Meron siyang authority over them. Diba? Kailangan niya namang umaksyon. May kapangyarihan siya para magpaimbestiga. May kapangyarihan siya para kung ang mga yan ay kumikilos ng hindi na ayon sa pagkilos ng isang ama ng isang lungsod, dapat niyang supilin. Dapat niyang bigyan ng disciplinary action. Hindi yung sasabihin niyang freedom of speech. May mga batas. Di ba ga? Ang sabi ko, si Tito Bongbong, lumaban ka, Tito Bongbong, sa pamamagitan ng mga sekretary mo na ibig sabihin, mapumili ka ng maayos na talaga na ikaw naman na ipaglalaban din. Sapagkat anong ibig ko sabihin? Si Tito Bongbong, lumalaban talaga yan at yan ay laging nasa batas. Ako naman ay natutuwa sa bagay na yun. Kaya lang, yung ginagago ka na nito, pagkatagal-tagal na,
Tapos hindi uma-action yung sekretary mo, parang wala lang, at sasabihin niya freedom of speech. What the heck? Doon ako naiinis, doon ako na iirita. Di ba ga? Kami, tulad namin, mga lumalaban para sa ating Pangulo, ipinagtatanggol ang Pangulo. Ang dami na naming mga kinaharap. Meron na sa aming mga kinasuhan, ang dami ng mga pagbabanta dahil lumalaban, dinedebunk ang mga ito. Tapos, itong secretary ng DILG, wala man lang ginagawa. Puro pa press con. Kita mo, for example, si Bato, nakatakas na. Si Isprikitik, nakatakas na. Kung siya ba naman ang ginawa niya hindi niya iniasa sa NBA. Alam naman natin kakaunti lang ang tao ng NBA. Nasa 4,000 lang yan. Ang pinagyayabang ng PNP na under ng DILG, ilan sila? 230,000 nga daw yung kanyang idinedeploy para mag-monitor. Kaya nyari. Di ba ga? Ang pinupunto ko rito, guys, kaya ako sinasabi, ayusin ni PBBM. No? Yung sinasabi kong lumaban siya, oo, tama. Lumaban siya ng tahimik, nasa batas, pailalim. Pero, wag na niyang patagalin dahil 4 na taon na 4 na taon na tayong nagtitis na siya ay tahimik lang, di ba? 4 na taon na, guys. Kailangan naman niya magpakita sa pamamagitan ng matitibay na mga sekretary. Di ba? Alam mo kung nakita ninyo nung panahon ni Abalos. Panahon ni Abalos, siya ang DILG. Ganun ang pagkilos. Tahimik pero gumagawa. Di ba ga? Kusang kumikilos, kusang gumagawa. Kaya sila Barbie nun. Hindi naman siya nakapagsalita si Barbie nun sa panahon ni Abalos Yari siya kay Torre. Tsaka kay General Marbil, di ba? Ito ang sinasabi ko na ibig ko sabihin, kaya sinasabi kong lumaban ka naman PBBM kasi 4 na taon na. 4 na taon na, kung yan sekretary mong yan ng DILG hindi mo papalitan, wala talaga. Walang mangyayari, bababuyin ka ng bababuyin, gagaguin ng mga ito. Habang kami naman, tanggol ng tanggol sa'yo, di ba ga? Hirap na, binabanta na ang aming mga buhay sa pagtatanggol sa'yo, pero yung secretary mo ng DILG na siyang may kapangyarihan naman, di ba, hindi man lang gumagalaw. Sasabihin pa, freedom of speech, di ba? Ikumpara mo kami naman, Tito Bongbong, dyan sa secretary mo. Sino ba kami? Dyan sa secretary mo, di ba? Na may kapangyarihan na pwedeng gawin ang dapat niyang gawin, head ng pulis. Di ba? Hawak niya ang PNP. Pero wala, lousy. Yan ang sinasabi ko. Ang paglaban ay kasama, palitan mo yung mga dapat mong palitan. Hindi lang yan sa DILG, pati yung mga nasa ibang tingin mo hindi naman nakakatulong sa'yo, pagtatanggalin mo na. Sibakin mo na, may 2 taon pang natitira, abot pa yan. Pwede mo pang ayusin ang dapat mong ayusin. Ito pa ang punto ko Tito Bongbong kasi. Ito punto ko guys. Kung gusto talagang maayos natin ang gobyerno, tanggalin natin yung katulad ng mga mayor na hindi magandang ipinapakitang halimbawa sa ating mga kabataan. Gusto nating ayusin ang ating mga kabataan. Tingnan mo naman yung mangyayari. Ang nakikita nila, yung ama ng kanilang lungsod, ganyan ang itsura, ganyan ang pag-uugali. Di ba? Adik na adik ang datingan, tapos bastos pa. Adiktos na bastos pa, bangag na bangag. Yan si Barbie Baste, di ba? Isipin mo, gusto mo nating ayusin ang ating mga kabataan pero ganyan ang ehemplo at nakikita nilang mga leader ng bayan ngayon. Di ba? Kay Vico Soto, wala tayong masabi, pero tingnan mo naman, palayo, pag ito si Barbie Baste, wala hindi dinidisiplina ng DILG. Baliwala lang sa DILG. Kaya tuloy-tuloy niyang gagawin yan. Yun ang sinasabi kong dapat, Tito Bongbong, lumaban ka sa pamamagitan ng palitan mo si John Wick. Dahil weak talaga yan si John Wick. Di ba nga? Simple lang. Yun lang. Kaya, yun, ikaw talaga, Alfred Mark Guzman, kung sino ka man. Sa mga bobong didilis at may sahid dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Matili kayo mga bobo at may sahid sapagkat ang may sahid ay laging high blood. Bye!